Bago kayo. Sir, hello po. Good evening po. Hello po. Good evening, sir. Sorry sa akala. Chef, may question lang kami about sa tariff management plan. Sige, okay lang. Report ko namin. Alam naman po sa inaano, no? Pagtanong ko. Ma'am? Pagtanong, sir. Magtatanong lang po kami, sir, para sa risk management plan po namin. Sige. Ito po yung mga question po. What is the full name of the business? Gringo. Bali, company ba? Yes po. Mac Wilson Corporation. Second question po, what is the nature of the business? Nature. More on ano kasi to? More on food, syempre. Hospitality. Yan. More on hospitality kami. Okay po. Third question po, number of hours of operation? Depende. Pinaka-maximum ng 12 hours. 10 to 12, mga ganun. Fourth question po, do you catering po? Oo. Cater din kami. Yung number 6 po, number of branches po. Branches. Depende sa brand. Kasi we have 4 brands na sa company namin. If bubble tea, meron kaming 4 na branch. Sa Green po, 16. Then, we have Tata Tito sa Makati, isa lang. And Kauki. Meron kaming 2 branch. Meron din pa kaming Gringo Nito, isa. Yun. Iba-iba kasing brand namin eh. Hindi lang Gringo. Number 7 po, number of employee, do they have health certificate training? Ano? Number of employees po, do they have health certificate or training? Yes, meron. Number of employee, medyo marami-rami na kami. How many Overall po? ba yan? Mga ilan po? Opo. Nasa Ano kami po po, sa... Di po, sa ano po? kasama na yung taas. Branch niyo po. Sa Branch niyo lang po. branch lang namin. Yes po. Ano kami? 11. Ilan po yung monitor niyo po? 11. Okay. 2. Eighth question po, do you cater in event? Yeah. Kami sa event. Games So, sa number 9, role responsibilities of risk owners, specific role in risk management, safety sanitation, and security. Ano ulit, Kurt? Paulit. Medyo garalgal kasi. Role responsibilities of risk owners, specific owner, supervisor, managers. Role in risk management, safety, sanitation, and security. Role ba? Role? Role in risk management. Role. Oo. Sa role naman, dapat unang-una pa, management ang unang lahat ng mga role na yan. Kami dapat ang nagiging tawag dito, kumbaga point person. Kami dapat ang mas nakakaalam sa pagdating sa mga ganung bagay. Especially
food safety, tawag dito, ano pa ba yun? Food safety, tsaka, ano yung isa? Meron pa isa eh. Sige po. Sa ano po? Ayun, Sa basta sa bagay na yun. Sa question number 10 po, how are common risks or hazard identified when it comes to safety, sanitation, security, food safety, data security, physical safety, natural disaster, man-made, and threats? Unang-una sa hazards, syempre papasok ang food safety natin dyan. So, kailangan may proper training tayo. Saan nagmumula yung mga bakterya. Yun. Nagsisimula sa proper hand washing. Okay? Kasi magkakaroon tayo ng cross-contamination yan. Dapat alam nyo rin kung saan ginagamit yung bawat bagay. Like sa kusina, sa chopping board pa lang, di ba may mga color coding nga yun dapat? So kung hindi natin masusunod ang color coding, maaaring magkaroon ng cross-contamination. Pag nagkaroon ng cross-contamination, diyan papasok yung mga bakterya like E. coli, pathogen yan, papasok yan dyan. Okay? Pagdating naman sa hazard, may tatlong klaseng hazard dyan. Physical, chemical, biological, tsaka allergens. So, ganun. Sa question number 11 naman siya, risk register as common risk or hazard encountered during operations, event, dining, tool, functions, towards guests. Risk, okay. Siyempre, sa food safety pa rin, kailangan preparation pagdating sa mga events. So, number of packs, kukunin mo yan. Tawag dito. Planning, kailangan mo ng planning dyan. So, magkakaroon ka lang ng risk pagka hindi ka ready. Hindi mo alam yung pupunta mong event, kung ilang packs ba yun, big event ba yun, or small event man yan. So, kailangan pa rin ng planning dyan. Minsan plus ang tawag doon. So, para hindi ka umabot sa risk na ganun, kailangan meron tayong planning. Sa last question na siya, any Okay. budget allocation for emergencies, damages, any budget allocation for emergencies, damages, less, and hospitalization. Ano, Kurt? Wait lang. Garal-gali, hindi ko maintindihan. Any budget allocation for emergency damages, less, and hospitalization. Hello? Hello, sir. Budget ba? Budget allocation for emergencies, damages, less, and hospitalization. Dapat kasi pagdating sa mga ganyan, depende kung yung magiging result, cause nung naging problema, kailangan pa rin ng na observation bago tayo pumunta din sa mga damage na yan. If fault ng staff, ganyan, under observation pa rin naman yan kung kaninong cargo ang gastos. So, mostly naman sa company pa rin ang gastos nun. Depende, case-to-case basis. Kaya nga tayo may mga CCTV camera na yan. Sa mga accident naman, like sa work nangyari, syempre kailangan sagot ni company yun. Lalo na kung naka-duty yung tao. Tapos, sa mismong workplace yan nangyari. So, sagot ni company yun. Pero kung outside na naman ng workplace at ng work hours niya, hindi na sagot ni company yun. Sir, may extra question. About po dun sa di ba? Sa parang katulad dati nung nag-ODT kami. Sa mga defecto. Ano ulit ginagawa ulit dun, sir?
sa mga pag may insekto. Insekto? Okay, yung mga pag pa tayo, parang nag-clean ng mga storages. Complain? Okay. Parang yung sa POH set ng Hmm. yung maglilinis tayo ng mga kaya yung lalagyan ng sibuyas, tapos may mga Oh. doon, may mga dito. Bees. Insect. Ayan. Ano ulit ginagawa ulit natin dun siya? Ano ulit yung? Ginagawa ulit natin dun siya pag may mga insekto na na nakikita natin sa mga lalagyan. Siyempre, sinasanitize natin maigi para hindi na ulit puntahan ng mga insekto. Ayan. Iniipis lang naman yung pag sobrang dumi talaga nung surface. Kailangan may sanitize. Or, meron din kasi pagka mga ganyan sa mga, halimbawa sa mga restaurant kasi, merong mga naka-schedule dyan na pest control. Ganon, yun ang pinaka doon. Tawag dito, mini-maintain sa isang kumpanya, kailangan kang mag-prevent ng pest control. So ngayon, kung sakaling hindi pa rin nawawala yung mga ganong bagay, like mga insekto, ipis nga niyan, ibig sabihin, marumi talaga yung store. Nasa tao rin yun. Nasa mga staff din yun kung paano nila ma-maintain yung cleanliness ng store. Kung hindi namin na-maintain, may dumi pa rin, papasukin pa rin ng mga yun, insekto yun. So ganun, kailangan natin i-sanitize lahat ng gamit natin before and after using para ma-avoid yung mga ganyang bagay. Okay na siya. May question pa ba kayo, Herman? Wala. Wala na. Sige. Ulit yung lang natin, future, no?